Panginoon na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Kaya't maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa amin. At sa oras na to, Lord, nais po namin itaas ang iyong dakilang pangalan. Nais ka naming purihin, nais ka naming sambahin, Panginoon. Kaya't sa oras na to, Panginoon, kung meron ka mang nakikita sa aming karumihan, Lord, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. At katulad ng panalangin kanina, Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng grace and mercy, God. Yet sa oras na to, Lord, katulad ng sinabi mo sa iyong banal na salita, Panginoon, that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us, Panginoon. Kaya sa oras na to, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng nagawa naming kasalanan, Panginoon. Ang service po na ito ay para sa iyo, para sa dakilang pangalan mo, Yahweh. Maitaas ang iyong pangalan, aming Panginoong Yesus. Ikaw ang maiangat, Panginoon. Wala pong laman, walang ibang talento, walang ibang pangalan, walang ibang karunungan, Panginoon, ang maipahayag, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Yesus, ang maitaas sa kalagitnaan po namin. Muli, maraming salamat sa iyo, Lord. I-anoint mo, Panginoon, ang bawat isa na nandirito. Pagpalain mo ang bawat isa na nandirito, Panginoon. Walang aksidente sa iyo. Even, Lord, madaanan lamang po nila ang Facebook live streaming, Panginoon. Naniniwala ako, Lord, na meron kang itatanim sa kanilang mga puso. And even, God, sa mga kapatid ko po, nakasama ko ngayon sa gabing ito, ikaw ang Diyos na mapakilala sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng kaalaman, Panginoon. Gawin mong magaan lahat ng bagay na itatanim mo po sa aming mga puso, Panginoon, na sa gayon, Lord, ay mas maunawaan po namin lubos ang nais mo po sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat. Hindi namin pinapayagan ang spirit ng error, ang spirit ng destruction. Even, Lord, lahat ng kaliwan ng kaisipan ay winawasak namin yan sa pangalan ni Jesus. Katamaran sa pakikinig, katamaran sa pagpupuri, katamaran sa pagsamba, ay winawasak namin yan sa pangalan ni Jesus. Even, God, ng spirit of rejection, in the mighty name of Jesus, winawasak namin yan. Depart, Satan, in this service. In Jesus' mighty name. Hallelujah. God bless this service of yours, Lord. In Jesus' name. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ako po ay inom lang saglit ng tubig, ha. Medyo pause pa si Brother Gerald, no? Sa mga nakaraang araw po. Kasi wait lang po, mamaya ako magpapaliwanag. Inom lang ako. Hallelujah, praise God. So, pagpasensya niyo na, mga kapatid, dahil medyo pause po si Brother Gerald at hindi pa po napapahinga ng maayos ang magandang tinig ni Kuya Gerald, no? Ang aking angelic voice. Hindi ko pa po napapahinga. Pero kaya pagpasensya niyo na medyo may pagkapaos at medyo may pagkamahina, pero pipilitin po natin at wala naman pong imposible sa Panginoon. Si Lord ang magsasalita sa ating gabi. So maraming salamat sa Panginoon at nabigyan po tayo ng pagkakataon ng Lord na muli po ay makapagpayag ng kanyang banal na salita. At meron po akong inihanda sa inyo, mga kapatid, na presentation. Huwag kayong mag-alala, mabilis lang po tayo. Ilang slides lang to. Natatandaan ko 154, parang ganun po. 154 slides lang, mga kapatid. Praise God. So siguro matapos-tapos tayo dito, mga 12. Okay lang ba sa inyo yan? So, ayan, may nag-left na. So, i-share screen ko lang, mga kapatid. Biro lang naman yung 154. Grabe naman kayo. 153 lang po. Sobra naman. Kung 154. 153 lang. So, salamat sa Panginoon sa gabi pong ito. So, tayo po ay nasa 5th week ng ating talakayin, no? At panghuling week na po ito ng month of August. Kaya't maraming salamat po sa lahat ng patuloy na uma-attend, patuloy na sumusuporta, at patuloy na dumadalo sa gawain po ng Panginoon. At anyayahan ko po muna kayo, mga kapatid, bago pa man po tayo magsimulang lubusan, pwede po bang mag-open cam yung mga kayang mag-open cam? Kasi mas gusto ko po nakikita po kayo, mga kapatid, ha? Open cam po kayo kung kaya nyo. So, sa gabi pong ito, mga kapatid, ang ating talakayin po is pay attention. Sabihin mo nga sa sarili mo, pangalanan mo, example, Gerald, pay attention. Yan. Sabihin mo sa sarili mo yan using your name.
Okay? Dapat tayong mag-pay attention. Hindi lamang po sa service na ito, kundi dito sa buhay na meron tayo. Simula ngayon, nire-remind tayo ng Lord that we need to pay attention. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Dapat aware ka sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. Hindi po pwedeng wala kang pakialam at hindi rin po pwedeng hindi mo rin alam. Parehas lamang po ang kahantungan nun, kapahamakan. Hindi mo alam at wala kang pakialam, kapahamakan po yun, mga kapatid. Ganun po ang nangyayari sa tao na hindi nagiging aware sa paligid niya. Kaya sa oras na to, mga kapatid sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Lord na mag-pay attention. Okay? Ang teksto po natin ngayon is in John chapter 10 verse 10. Maraming salamat po, no, sa kapahayagan ng Panginoon kay Sister Sydney kasi napasadahan niya na yung John chapter 10 verse 10 at ang ganda ng wisdom na binigay ng Lord sa kanya. Napakagandang weapon against the enemy. Napakaganda nun, no? Know your authority. Wow, very good. Glory to God. Dapat alam natin ang authority. We need to depend on the word of God. Dapat nakadepende tayo sa salita ng Panginoon. Hindi tayo nakadepende sa hearsay or sabi-sabi ng tao or sa sarili nating karunungan. Bakit? Kapahamakan niya, di ba nga sabi ni Sister Bianca last time, our heart is the most deceitful. Lilinlangin tayo ng emosyon natin, lilinlangin tayo ng puso natin, kala natin para sa atin na hindi pala. Di ba ang sakit lang nga sa dulo magsisisi ka kasi nalinlang ka lang, napahama ka lang. So, pay attention. John chapter 10 verse 10. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I have come. Si Jesus na po ang nagsasalita niyan sa I have come. Si Jesus naman totally ang nagsasalita niyan buo. Pero yung tip dyan is more likely pinapatamaan ng Panginoon yung mga Pharisees and scribes na walang iba kundi ginagamit ng devil. Okay? So walang iba, ang tutunguhan din yan is yung devil na naglilinlang sa tao. Sabi po doon, the thief comes only to steal and kill and destroy. And Jesus came. Sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Or in abundance, sa ibang translation po, yung buhay na sagana talaga. Okay? Sagana, buhay na buhay. Hindi yung buhay na pag tinanong ka ng kaibigan mo, kamusta ang buhay? Ito, patuloy na lumalaban, patuloy na nagsusumikap kahit nahirap na. Di ba? Parang wala nang kagana-gana sa buhay. But Jesus came para ipagsigawan natin na yung buhay natin merong value, merong pag-asa, merong kapakinabangan yung buhay na ito. Hindi yung buhay na pilit. Okay? Hindi yung buhay na pinipilit na lang magpatuloy. Okay? So, sabi doon, the thief comes only to steal and kill and destroy. Okay, may 151 slides na lang tayo natitira. I have come that they may have life and have it to the full. Okay, so bago ako magsalita, mga kapatid, I have something logic, okay, sa inyo. At meron akong question sa dulo, bibigyan ko lang kayo ng kapamaraanan. Ang makakasagot po ng tanong ko, meron kang milk tea sa akin pag nagkita tayo. Okay, so ang gagawin mo lang, magkukwento ako, may tanong ako sa dulo, tapos kung sino yung pinakaunang mag-amen, siya yung pwedeng sumagot. Mag-open mic na lang. Tapos yung kanina yung may pinaka tamang sagot at maayos yung paliwanag, siya yung may milk tea sa akin pag nagkita. Kahit dalawang tao pwedeng manalo. Okay? So, story time. Yung iba rito, alam nyo na to eh. So, story time muna tayo ha. Merong isang guard, okay, at siya ay nagtatrabaho sa isang mayaman na tao. Okay, meron isang guard at siya ay nagtatrabaho sa isang mayaman na tao. Pero merong kakaiba dito sa guard na to. Okay? Merong kakaiba dito sa guard na to. Pag siya ay nakakatulog, lagi siyang nananaginip na magkakaroon ng pera yung boss niya. Okay? Unang araw na naginip siya, nagkaroon ng pera yung boss niya. Tapos, pagkagising niya kinabukasan umaga, sinabi niya sa boss niya, boss, nanaginip ako, nagkapera ka daw. Tapos ilang oras lang ang nakalipas, nagkapera nga talaga yung boss. Pangalawang araw, nanaginip na naman yung guard. Sabi niya, boss, nanaginip ulit ako, magkakapera ka daw. Okay? At
ilang oras na naman ang dumaan, yung boss niya nagkapera na naman, nagkatotoo nga. Pangatlong araw, sabi ng boss ng pangatlong araw, sige, tignan natin, pag nanaginip ka ulit, tapos nagkatotoo, di ka manghamang-hanga. Ang nangyari, mga kapatid, ikatlong araw na naginip ulit yung guard. Okay? Na nagkapera nga yung boss. Tapos, ilang oras ang nakalipas, sinabasan ko na ito ng guard dun sa boss, di ba? Boss, na naginip ulit ako, magkakapera ka daw, napakaraming pera. Ilang oras ang nangyari, dumating nga yung pera dun sa boss. At ang daming pilak, salapi, kayamanan na natanggap ng boss dahil lang dun sa pananaginip ng guard. Tapos, pagkatapos dun, mga kapatid, pinatalsik ng boss yung guard. Ang tanong, bakit kaya pinatalsik ng boss yung guard? Bakit pinired yung guard sa trabaho niya? Pinakaunang mag-amen siya ang sasagot. Go! Sige, bakit kaya pinatalsik ng boss yung guard? Ano kaya ang rason? Nagkakapera nga siya. Sige, walang makakasagot. Bigyan ko lang kayo ng 2 minuto kasi baka kakaisip nyo, maubos oras natin. Pwede naman nating balikan yan sa dulo. Okay? 1 minute. Sige, mag-type na lang kayo ng amen. Mag-type na lang kayo ng amen, tapos sagot kayo, bakit pinatalsik ng boss yung guard? Nananaginip nga siya na magkakapera yung boss, nagkakatotoo. Nananaginip siya, nagkakatotoo. Pero bakit? Bakit kailangan niyang paalisin yung guard sa trabaho niya? Sige nga. Walang makakasagot. Grabe, kala ko alam niyo na to. Paulit-ulit kong kinukwento sa church to eh. Proud na proud pa ako eh. Tapos nakalimutan niyo yata. Sayang. Kuya. Sino yan? Si Andy. Andy, alam mo na kasi to eh. Pero, wag ka, ikaw? Ha? Guilty ko ah. Okay lang, kung sasagot ka. Okay lang. Kasi kuya, natutulog yung guard. Okay. Dalawa ang pwedeng manalo. Sino yung nag-type na yung sa Ate Bianca ba yun? Sige, Ate Bianca, bakit? Hindi kasi ano siya, parang hindi siya alert. Parang, Paliwanag yung sagot. Ano siya, siguro nahuli siya sa tulog. Kaya siguro, basta yun, ganun. Hindi siya, parang hindi ginamparan yung pagiging guard niya. Puro siya tulog. Oo, nanaginip ka siya, pero puro siya tulog. Oy, matik milti. Guilty ta ah. Milti. Alawa kami. Guilty. Bakit dalawa kayo tumagot? Pag-usapan natin. Yes! Tingnan natin ang sagot, mga kapatid. Unang-una, salamat doon sa dalawang sumagot. Sarado na po yung pagsasagot natin. Unang-una, ano ba ang trabaho ng guard? Di ba ang topic nga natin? Be on guard. And it's our 5th week sa August series na ito. Unang-una, ano ba ang guard? Siyempre, kailangan nating malaman ano ba ang guard. Ang guard po is walang iba on duty to protect or defend something or someone. So, ang pinakasagot po ng kaninang logic ko, mga kapatid ko sa Panginoon, tama po si Kuya Andy at si Ate Bianca at si Ate Sydney. Bakit, mga kapatid? Guard siya eh. Diba? Guard siya, ang trabaho niya ay magbantay. Paano niyang magagampanan ang trabaho niya kung natutulog nga siya? Mabuti, maganda na nakakapanaginip siya, pero on time na duty siya tapos natutulog siya. Mga kapatid, hindi niya nagagampanan yung tunay niyang trabaho. Okay? At katulad din po sa atin. So, salamat dun sa mga sumagot. Pag nagkita na lang tayo, mga kapatid, Sabado or Sunday, pag nagkita tayo, akong bahala sa inyo. So, pangako ko naman yan. So, tama yung sagot. Ang guard po kasi, hindi ka po pwedeng tutulog-tulog sa oras ng trabaho. Okay? Hindi mo nagagampanan yung duty na meron ka. And tayo po, sarili po natin, tayo po ang merong responsibilidad na bantayan ang sarili po natin. Hindi po pwedeng ilahat ay ipagkatiwala mo sa Lord. Lord, ikaw nang bahala sa akin, tapos tutulog-tulog ka and you are not aware sa paligid mo. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Bakit? Kasi responsable ka sa sarili mo. Okay? Yun po yung pinakapunto ng talakayin po natin na be on guard. You are responsible sa sarili mo na magbantay at magmatsyag, maging vigilante, maging aware. Okay? Ang guard po, yung duty is to protect. Paano mo po proteksyon ng sarili mo? Itulog ka nga.
paano mo madedepensahan yung sarili mo, tulog ka nga. Okay, ganun din po yung nangyari sa guard. Yung boss, ang iniisip na nyo yung kaligtasan. Wala naman yung pera, okay yung pera, pero yung kaligtasan, duty niya nga kasi yun. Trabaho niya nga kasing gawin na magbantay. Okay, so, thank you sa mga sumagot. Grabe, gagaling sumagot, no? So, balik tayo. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ngayon, ang sabi daw ay yung magnanakaw daw, yung thief, okay? Yung thief, yung magnanakaw daw, meron siyang tatlong trabaho. Ang tatlong trabaho niya ay magnakaw, pumatay, at magwasak. Nakikita nyo naman po dito sa ating picture, no? Ang trabaho niya is to steal, kill, and destroy. Pero bago tayo magsimula doon, ano nga ba yung thief? Okay, kasi sinabi tip daw eh. Ang tip po pala in Greek word is pwede nyong sabayan kleptes. Sabi nyo kleptes. Okay, kleptes or tip. Ang tip po is a tip who steals by stealth. Stealth pala, okay. Ang stealth po is yung parang hindi ka dapat kita. In secret, gagawin mo yung trabaho mo or gagawin ng tip yung trabaho niya ng pasikreto at walang nakakakita. Sabi doon, rather than in the open with violence. Mas ginagawa ng tip yung kanyang ginagawa or yung pagiging siya, yung trabaho niya in secret. Okay? Walang nakakakita. Katulad nga, di ba mga kapatid sa Panginoon, syempre, hindi ka naman basta-basta gagawa ng kakaibang bagay, mga palpak na bagay na binobroadcast mo sa lahat ng tao. Kaya nga, di ba, meron tayong tinatawag na mga investigator, mga investigador, para yung mga patagong trabaho na ginagawa, inuungkat at inaalam. Okay? Yun po yung trabaho ng thief. They are stealing by stealth or in secret, patago. Okay? So mga kapatid, ito yung gustong i-remind sa atin ng Lord. Kaya ang topic po natin is pay attention. Bakit? Kasi kapatid ko sa Panginoon, ito po ang dalawang katotohanan sa isang kaaway at kalaban natin. Kasi sinasabi, di ba mga kapatid, naririnig nyo paulit-ulit sinasabi, nasa battlefield tayo, we are in the warfare. At meron daw talaga tayong kaaway. Totoo po yun na meron talaga tayong kaaway. Pero yung kaaway mo at yung kaaway ko, hindi po yan magpapakilala sa ating kaaway natin siya. Okay? Hindi po niya sasabihin, Joanna, nandito ako, kaaway mo ako. At lahat gagawin ko para awayin ka. Okay, hindi siya gaganon. Ang gagawin niya, lahat ng pakana niya, lahat ng agenda niya, gagawin niya in secret. Okay? And there is two truth about sa enemy, sa kaaway po natin, sa kalaban po natin. Walang iba po kundi si Satan, ha? Pangalanan ko na para alam na natin every time na sinasabi ko yung tip or yung kaaway, papasok na agad sa isip natin si Satan and his angels, yung mga kanyang na akay para mag-oppose kay Lord. Okay? Dalawang truth about sa ating kakaharapin. Number one is our enemy will never tell who he was and his agenda. Ang isang katotohanan mga kapatid, yung enemy po natin, hindi nga yan magpapakilala. Example po, siya po ay magnanakaw or siya, magnanakaw, tapos nakasalubong mo, bago ka pa niya nakawan, sasabihin niya, Ate Bianca, halika rito, nanakawan kita, nasa nakalagay yung cellphone mo? Nasa nakalagay yung pera mo? Di ba hindi niya sasabihin? Kaya nga minsan, di ba, pag may nangyayaring nawawala, ang ginagawa, nag-iimbestiga, tinitignan lahat ng bag. Sa school, example, may nawala. Titignan lahat ng bag, titignan lahat ng bulsa or kung saan man pwedeng magtago para malaman kung sino yung salarin. Kasi nga, hindi nga niya ipapakilala yung sarili niya, even yung agenda na meron siya. Example na lang po sa mga corrupt officials ng government. Tatakbo po sila bilang isang officials, example po, tumakbong mayor, okay? Ang ipaparada at ipapakita po niyan sa harap ay pagiging mayor niya. Pero kung meron siyang hidden agenda na siya po ay magiging corrupt, hindi niya po sasabihin yon. Never niya pong sasabihin yon. Ganun po ang kaaway. Number 2 na truth, everything he do is in secret, mga kapatid. Amen? Tingnan niyo pong mabuti si Eva at Adan, mga kapatid. Nung nakagawa po sila ng kasalanan, di ba po ang una nilang inisip, pagtakpan yung kasalanan na meron sila? Di ba?
ba? Kasi ang kasalanan po talaga, once na ang tao makagawa ng kasalanan or gagawa ng kasalanan, hindi niya nga i-broadcast yan. Itatago niya yan ng walang ibang makakaalam. Dapat walang ibang makakaalam. At yun din po yung kaaway natin, mga kapatid. Lagi siyang pasikretong aatake. Lagi siyang pasikretong maninira. Lagi siyang pasikretong mangwawasak. Minsan, di ba, mapapansin natin, kaya mag-ingat tayo dun sa mga kapwa at kaibigan natin na nakakausap natin, pero may hidden palang message na sinasabi. Sa umpisa, ang ganda ng mga sinasabi niya, palalim ng naninira na pala. Bakit? Kasi, hindi niya nga sasabihin yung agenda niya eh. At yung lahat ng gagawin niya, pa-secret nga po yun, mga kapatid. Wala pong magnanakaw na naka-name tag na magnanakaw siya. Wala pong mamamatay tao na naka-name tag na mamamatay tao siya. Magkakaroon lang siya ng name tag pag nahuli na siya. Tama? Di ba sa paghuhuli, meron na yang hawak-hawak tapos yung kaso na nagawa. Doon lang siya makikilala pag nahuli na siya. Kaya nga, importante na nire-remind tayo ng Lord that we really need to know who our enemy is. Sa 4 na week na tinatakay po natin, mga kapatid, di ba paulit-ulit sila sinasabi, dapat kilala natin ang kaaway natin. Bakit? Once kasi na hindi po natin alam yung name tag na meron sila na hindi pa natin sila nahuhuli, ito nga yung gagawin nila sa atin. Hindi sila magpapakilala ng tunay na sila, hindi nila sasabihin yung agenda na meron yung kaaway, at lahat ng gagawin niya pasikreto. Okay? Lahat ng gagawin niya pasikreto. Yan po, tip, the enemy will do it when no one is looking. Okay? Mga kapatid, tatanungin ko kayo, sino na po ditong nasubukang mangupit? Ayan. Sino na po ditong nasubukang mangupit? Okay. Mangupit sa ayan, may nag-raise a hand agad, no? Aminado, praise God. Siyempre, nasubukan po natin yan. Tatanungin ko kayo yung pangalawang tanong. Sino po dito yung nasubukang nangupit sa harap mismo ng nanay niya? Ayaw, tindi nyo naman, harap-harapan kayo nangungupit. Di ba pag mangungupit tayo, mga kapatid, ang ginagawa natin, pag umalis, pag nakatalikod, pag hindi tingin. Tama po, di ba? Bakit? Kasi ayaw nating malaman nila yung agenda natin, yung ginawa natin. Pero alam ko naman po, okay na tayo. Nilinis na tayo ng Panginoon, tinatawag na tayo ng Lord. Pero dati, di ba, ayaw nating malaman. Ganon din po ang kaaway, mga kapatid. Paunti-unti siyang aatake sa buhay mo, sa kung sino ka, sa identity mo, sa character mo, pero hindi mo alam. Hindi ka aware. Kaya nga importante, mga kapatid, di ba? We need to pay attention. We need to be aware. Kailangan alam natin na meron na palang inaatake ang kaaway sa buhay natin. Meron na pala siyang ginagawa. Nangungupit na pala ng yung kaaway sa atin. Anong sabi ni Ate Sydney kanina? Ano ang dapat nating i-protect? Yung talent, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Lord. Tapos hindi mo napapansin, unti-unti nang kinukupit ng Lord yung panawagan mo to share the word. Diba? Bigla ka nang magiging busy. Tapos yung pinagkakabisihan mo, nonsense pala. Nalululong ka pala sa games. Nanakawan ka na ng kaaway to share the word. Yung devotion mo, na kinukupit na ng kaaway, hindi mo alam. Bakit? Kasi mas madaming oras ka na sa Facebook, sa TikTok, sa mga bagay na nakakapagnakaw ng oras mo. And the enemy, hindi niya sasabihin sa iyo yun. Walang conviction sa enemy. Ang meron siya, condemnation. Okay, walang conviction sa enemy. Kay Holy Spirit ang conviction, pero sa kaaway, ang meron siya, condemn. Sasabihin niya, ganyan ka naman kasi talaga, hindi ka talaga karapat dapat to share the word of God. Kaya tama yung ginagawa mo. Huwag ka nang mag-share. Mag-ML ka na lang na mag-ML habang buhay mo. Okay? Mas gagaling ka pa dyan. Magiging top Philippines ka. Ganitong character, magiging top Philippines ka sa hero na to. Okay? Iaalokan ka niya ng mga bagay na ang ganda sa paningin, pero hindi mo alam, patago ka niyang ninanakawan sa mga pinaka-importanting meron ka. Kahit yung relasyon mo sa kapwa mo, ninanakaw niyan paunti-unti. Okay? Naunawaan niyo ba ako, mga kapatid? So, the thief or the devil is proud. He is proud, really proud. Alam niyo ba, mga kapatid, hindi po ang kabaliktaran ng love is hate. Alam niyo ba yon?
nang hindi ang opposite ng love is hate. Ang opposite ng love is proud. Yun po talaga ang katotohanan. Hindi po hate. Ang hate po is bunga na lang ng pagiging proud. Ang opposite po talaga ng love is yung proud. Okay? Kaya tingnan nyo mabuti, di ba? Ayaw na ayaw ng Lord sa proud. Sa punong-puno ng pride. Bakit? Kasi nga opposite siya ng love. Wala pong love sa isang prideful na tao. Sa isang taong puro proud. Okay? The thief is proud. He is the father of lies. Masyado siyang sinungaling. Walang katotohanan sa kanya. Lahat ng sasabihin niya sa'yo, iaalok niya sa'yo, punong-puno at puspus na puspus po yan ng kasinungalingan. Sasabihin niya sa'yo, o sige, maglaro ka ngayon lang naman eh. O sige, gawin mo tong bagay na to ngayon lang naman eh. Di ba yung Lord na pinaglilingkuran mo, mapagpatawad naman siya. Sige, gawin mo muna to ngayon. Hindi mo alam, kakaalok niya ng kakaalok sa'yo, kakatanggap mo ng kakatanggap, tinitwist niya na yung word ng Lord. Tinitwist niya na yung, yes, the Lord is full of compassion. He is a forgiving God. Okay? Totoo po yun, pero hindi natin po pwedeng abusuhin ang karakteristik ng Diyos. Bakit? Judge pa din siya. Judge pa din po ang Diyos na meron po tayo. Aalokin ka ng kaway, sige, laro lang, 15 minutes lang, isang game lang. O, kinulang ka, di ba? Sige, 2 game. O, kinulang ka pa rin, sige, 3 game. Sige, magsinungaling ka, isang beses lang naman eh. Tapos yung sinungaling mo, mapapatungan ng puro sinungaling hanggang sa malugmok ka na sa kinalalagyan mo. He is impostor. Sino po dito yung mga naglalaro ng, anong laro yon? Yung iisa lang yung mata? Ano yan? Kalimutan ko, sorry. Yung mga impostor, masyado siyang sinungaling, mag-a-accuse siya ng iba, pero ang tunay, siya ang salarin. Okay? He is the opposer or the adversary. Yan po ang pinakalam natin. Satan, ang ibig sabihin po ng Satan is opposer. Nag-o-oppose po siya sa Diyos. Okay? So, sunod is, he is deceiver, mapanglinlang. Masyado siyang mapanglinlang, lolokohin ka talaga niya. At panguli, siya ay nagtetempt. Lagi kanyang aakitin. Dito ka, di ba gusto mo to dati? Tara, dito ka, di ba masaya ka dito dati nung ginagawa mo to? Ganun po ang kaaway natin, okay? So balik po tayo, John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come, Jesus came, that they may have life and have it to the full, okay? So unang-una, ang sabi po natin, yung thief daw ay merong 3 trabaho. Ang trabaho niya is to kill, to steal, to kill, and to destroy. Yun po talaga ang pinaka-trabaho niya. Anong ibig sabihin niyang steal? Anong ibig sabihin niyang kill? Anong ibig sabihin niyang destroy? And this is the way of the Lord, okay? Ito ang way po ng Lord para mas mapaunawa po sa atin na kahit patagong umaatake ang kaaway, basta maranasan mo itong 3 to. Makita mo sa buhay mo itong 3 to, alam mo na agad na si Satan yan. Okay? Para mas maunawaan natin, himay-himayin po natin yung steal, kill, and destroy. Okay? Unang-una, steal. Or sa Greek word is klepto. Hindi ko alam kung paano basahin yung isa, yung Greek. Ayan yung Greek, hindi ko alam paano basahin. Doon tayo sa klepto. Sino pong nakakaalam ng word na kleptomaniac? Or medyo familiar kayo sa word na kleptomaniac. Ang kleptomaniac po is yung kamay po nila, hindi nila kayang pigilan sa pangunguha ng hindi sa kanila. Yun po ang ibig sabihin ng kleptomaniac. Na kahit anong gawin, hindi nila kayang pigilan yung kanilang mga kamay para manguha ng hindi sa kanila. At yun po yung Greek word ng steal. Klepto. Sabihin nyo, klepto. Okay? Ang ibig sabihin, a bandit, a thief, or a scam artist. Sino na po dito yung nakaranas ng scam sa mga kaibigan nyo? Ang call time natin 8 ha? Tapos biglang dumating 11. Nasan ka na? On the way. Tapos kakadilat lang pala ng kabilang mata. Hindi pa 2 yung nakoya, pinangalanan. Sino po yung mga naka-join dyan? ASJ daw. Pinangalanan po mga kapatid. Yung mga nakaranas ng scam, mga kapatid, alam nyo ba na si Satan is the father of scam? Lagi niya tayong ini-scam, lagi niya tayong dinadaya, lagi niya tayong niloloko. Ano yung scam niya? Sasabihin niya, di ba mapagpatawad ang Diyos? Sige, gawin mo ngayon lang.
On the way, yan, yung kay Ate Bianca, yung mga kaibigan na mahilig sa on the way. On the way tayo, on the way. Okay, hindi ba yata on the way? Okay, yung mga scammer, si Satan, ganun din po yan. Sasabihin niya, di ba mapagpatawad ang Diyos? Ano yan? Pero, yan, sabihin ni Satan, di ba mapagpatawad ang Diyos? Sinabi niya, di ba, 1 John 1:9, if you confess your sin, di ba mapagpatawad ang Diyos? Sige, gawin mo to ngayong araw lang, tapos mamaya mag-repent ka. Mamaya hingi ka ng tawad. Mga kapatid, totoo yung sinabi ni Satan that the Lord is full of forgiveness. Patawarin talaga tayo ng Diyos. Pero hindi totoo, hindi tama. Scam po yun. Yung gagawin na, gawin mo muna ito ngayon lang. Magsinungaling ka muna ngayon lang. Mangupit ka muna ngayon lang. Manood ka muna ng mga hindi kaaya-ayang bagay ngayon lang. Sige, yung na-scroll mo, yung sumasayaw, balikan mo, panoorin mo ulit. Ngayon lang. Tapos mamaya, repent ka sa Lord. Scam po ng kaaway yun, mga kapatid. Okay? Okay, scam po ng kaaway yun, mga kapatid. Kahit po doon sa sasabihin na, di ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Kahit sino ka, mahal ka niya, kahit ikaw ay hindi lalaki o hindi babae. Kung anong gusto mo, yun ka. Ay punong-puno naman ng pag-ibig ang Diyos, iibigin ka pa rin ng Lord. Mga kapatid, scam pa din po yun. Galit po ang Lord sa nagnanakaw ng identity. Bakit binigyan tayo ng Lord ng original identity? Galing sa Kanya yun. Original design niya yun sa tao. Hindi natin po pwede naharangan at hadlangan at tutulan yung original identity na ibinigay sa atin ng Lord. Okay? Scam po yun ng kaaway. Katulad ng sinabi po ng nasalihan natin. Diba? Pagkatapos ng month na ito, naaalala ko pa, December, kinukompute ko, ako po ay milyonaryo na dapat. 12 million pesos ang meron si Kuya Gerald. Wala pang, ano bang month yun? Wala pa yatang July, wala na po yung 12 million ko. Lagi na lang po siyang alaala at memories na scam na po ako. Praise God, kasi po ganun ang trabaho ng kaaway. He will do anything, kahit punong-puno ng lies ang sabihin niya sa'yo, malinlang at maloko ka lang niya. Oy, wow, grabe, Kuya Bien, milyonaryo na rin si Kuya Bien, no? 6 million. Nasaan na po yung 6 million, Kuya Bien? Nasa kanila na yung 6 million mo. Amen? Hallelujah, praise God. Diyan po ang trabaho ng kaaway. Sana all. Okay, si Chris Torres na-scam ka na rin. Kahit yung mga scammer po ng sabihin, di ba, ikaw lang sapat na. Ang bihira. Hihintayin kita. Ang bihirang yan, mga kapatid, scam po yan. Okay? Pero mabalik po tayo yung scam po ng kaaway, yung pangloloko ng kaaway, mga kapatid. Gagawin niya po yun. Bakit? Sabi nga po, di ba, ng Bible that Satan, that he is the father of lies. Sinungaling po siya. At ano po ang mga nanakawin sa atin? Unang-una, he will steal us. Okay? Sa Diyos. Tingnan niyo po yung ginawa niya kay Adam and Eve. Diba? Pinalayas, gumawa si Satan ng kapamaraanan para si Adam and Eve makurap at malayo sila sa Diyos. Amen? Pangalawa, he will steal all valuable things from you. Tingnan nyo mabuti, mga kapatid, yung relasyon mo sa kapwa mo, nananakaw ng kaaway. Ang ganda-ganda ng relasyon, makapasok lang yung kasinungalingan, nasisira yung relasyon. Kasi plano niya po yun, nanakawin niya talaga yun. Lahat ng importante sa buhay mo, yung health mo, tingnan mo si Hope, di ba? Yung health niya, nanakaw. Amen? Yung ari-arian niya, nanakaw, nawala lahat sa kanya. Bakit? Pakananga kasi ng kaaway na tayo po ay nakawan. Pangatlo, to leave you hopeless. Ito po ang masakit, mga kapatid. Bakit po? Kukunin ni Satan lahat ng meron po tayo. Ito ang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ha? Sinasabi ko po sa inyo na ito po ay reminder ng Lord na once na makita mo pa lang na mawawala sa iyo yung mga valuable things na meron ka, even yung mga pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pag nakikita mo po yung mga bagay na yan, mga kapatid, sinasabi po natin that you need to pay attention. We really need to pay attention pag nangyayari na yung mga bagay na yan. Nakikita mo, wait lang, parang nalalayo na ako kay Lord. Dapat nakita mo yun, kapatid. Wait lang, parang nawawala na yung
prayer life ko. Ministry na lang ang habol ko. Hindi ko na hinahanap si Lord. Hindi ko na hinahanap yung presence ni Lord. Ang gusto ko na lang lagi, ministry after ministry. Pagpunta ko ng bahay, ibang tao na naman ako. Ako na naman yung mapamura, mapalamura. Ako na naman yung kung ano-ano ang pinapanood ng mga matang ito. Mga kapatid sa Panginoon, pakana po ng kaawayan. We really need to pay attention. Okay? At number 4, to steal the original identity that the Lord has given us. Yung identity po na meron tayo. Tingnan nyo mabuti. Di ba sabi kanina sa sinabi ni Sister Sid at sinabi po ng Bible that we have the authority to cast out demons in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Pero minsan di ba nandun yung fear, parang wala kang tamang kinakatayuan, parang hindi ka Kristiyano pag nasa gitna ka ng sitwasyon, hindi mo alam kung paano magpalayas ng kaaway. Bakit? Ninanakaw nga ng diablo kinukurap nga ng diablo yung mind natin para malinlang tayo na akala natin wala tayong kakayahan. Meron niyang kakayahan na ipinagkatiwala sa atin ang Lord. In His mighty name, babanggitin lamang natin ang pangalan ni Jesus. We can cast out demons, kaya nating palayain ang diablo, okay? So, unang-unang pakana niya, makita nyo lang yan mga kapatid, pag may nang i-scam na sa'yo, sa isip mo may nang i-scam na, uy, wag ka munang umattend ng Sunday, gawin mo muna, gumala ka muna, kasama mga kaibigan mo, mas masaya yun. Hindi masaya sa church, scam na ng kaaway po yun. Meron na siyang ninanakaw sa atin, okay? Ninanakawan na tayo ng diablo, okay? Tapos pag sinabi, makinig ka muna sa preaching, attend ka ng Wednesday, faith online, tapos bigla kang may mga bagay na gagawin na hindi naman ganun ka-importante, pwede mong gawin sa ibang oras. Mga kapatid, binanakawan na tayo ng diablo. We really need to pay attention. Kahit yung oras po na ito na hindi ka nakakapag-focus sa sharing, mga kapatid, binanakawan ka na rin ng kaaway. Ninanakawan na rin tayo ng kaaway. We really need to pay attention. We really need to be aware of his scheme, of his tactics. Okay? Alam talaga dapat natin. Sabi po ng Revelation chapter 12 verse 9, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, pinangalanan who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Ang ibig sabihin po ng astray, yung parang ligaw, walang sariling tahanan. Ligaw ka lang, ganun. Ganun po yung ginagawa ng diablo. Ninanakaw niya po yung direction na dapat meron tayo. Ninanakaw niya yung maayos na kaisipan na dapat meron tayo. Tapos anong gagawin niya? Iiwan niya tayong walang pag-asa. Sabi nga po ng pangatlo natin, di ba? To leave you, to live as hopeless. Kasi wala na, nakuha niya na lahat. Wala ka ng ibang sasandalan. Wala na sa iyo lahat. At sa tingin mo sa sarili mo, wala nang pag-asa. Sarado na ang daanan. Yun po ang kanyang trabaho. Okay? We really need to be aware. Okay? Pangalawa, kill. Okay? Ang Greek word po ng kill is dowo. Hindi ko alam na, sorry, nakalimutan ko kung paano i-pronounce, okay? To offer or sacrifice. Alam niyo ba, merong medyo may nakakagulat. Nung inaaral ko po ito, may pagka nakakagulat. Kasi po, yung kill po na word na ginamit po dito is not totally to kill or to murder. Hindi po pala yun yung word na ginagamit po dito. Ang word po na ginagamit na translation, original translation na sinasabi po doon is to sacrifice, to surrender, or to give up something that is precious and dear. Okay? Ayan. Yun po yung original translation na ginamit po dito. At alam nyo ba mga kapatid, ito po yung sinasabi po ni Jesus nung sinasabi niya dito, that the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Bakit? Ano po yung sinasabi ng kill dyan? Kasi yung sabi dyan is to sacrifice or to surrender. Di ba pagpapakinggan natin ang ganda? Kasi, ano bang problema, Kuya Gerald, sa sacrifice and sa surrender? Okay? Parang ang ganda, di ba mga kapatid? Alam nyo ba mga kapatid, bakit? Taktika po kasi ng kaawayan. He will use a religious word or spiritual word sa'yo at sa akin. Unang-una, hindi ka niya pupuntahan para patayin agad. Hindi siya lalapit sa iyo para patayin agad. Bagkus gagamit siya ng sa tingin natin ang ganda-ganda at ang ayos-ayos at
okay naman. Pero hindi po natin alam that He has a plan para po tayo ay patayin. Meron siyang papatayin pero hindi totally paglapit niya sa'yo, papatayin ka niya agad. Hindi po yun ganun agad siya. Ang gagawin niya paunti-unti nang hindi mo napapansin. Okay? Nang hindi mo napapansin na mamatay na pala, unang-una yung panawagan mo. Pangalawa, unang-una pala yung relasyon mo sa Diyos. Pangalawa, yung panawagan mo. Okay? Pangatlo, yung sarili mo, hindi mo alam na mamatay na pala spiritually. Yung relasyon mo sa Panginoon na napapatay na ng dyablo. Ganun po. At unang niyang gagamitin, mga spiritual words, sasabihin niya, sige, ibigay mo na yung gift mo na yan sa pag-share. Wala, sa iba ka na tinawag ng Diyos, wag mo nang gawin yan. Hindi mo alam, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya mahirap po, ito po ang mahirap, mga kapatid. Kaya importante mo that we really need to pay attention. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, my sheep knows my voice. Sabi ni Jesus, ang kanyang mga tupa alam ang tinig ni Jesus. Pero ito, tatanungin ko kayo, mga kapatid, kaya nyo bang alamin kung tinig ba ito ni Jesus or tinig ba ito ng Diyos o ito po ay bulong na ng kaaway? Yun po ang mahirap. Bakit? Kasi hindi po bubulong ang kaaway sa iyo. Hindi po bubulong ang kaaway sa akin. Using his own words and using his own voice, hindi po niya gagawin yon. Kundi bagkus bubulong siya na parang ang buti-buti niya. Sabi nga po ng Bible, di ba mga kapatid sa Panginoon, yung wolf, magbabalat kayo yan na parang tupa. Magsusuot yan na parang tupa, ang amo-amo, lalapit sa iyo, kaawa-awa, lalapit sa iyo, parang napakabait, pero hindi mo alam, meron ng pakanayan sa iyo. At yan din po yung sinasabi dyan. To kill, unang-una, to kill your relationship to one another, sa Diyos, sa tao, at sa kahit na sino, papatayin niya yung relasyon na meron ka. Unang-una sa ka-churchmate mo, mapapansin mo na sisira yung relasyon mo sa churchmate. Wawasakin niya talaga yan. Pipilitin niyang sirain yan. Yung relasyon mo sa kapwa mo, sa pastor, sa kapatiran mo, sisirain niya yan. Anong gagawin niya? Unang-una yung gossip. Chismis, bulong-bulungan. Hindi mo alam, hindi mo napapansin, kala mo lagi tama ka, pero hindi mo alam may namamatay na yung relasyon. Okay? Pangalawa, yung future. Papatayin niya yung future, sisirain niya yan. Papatayin niya yung future. Bibilisan ko na lang sa part po na ito. 8:40 na pala, no? Bilis. To kill passion and purpose. Minsan din, ito nakakatakot, mga kapatid. Mamamatay po yung pag-ibig mo sa ginagawa mo para sa Diyos. Mamamatay yung apoy, yung init at alab mo sa ginagawa mo sa Diyos. Dati ang saya-saya mong sumayaw. Dati ang saya-saya mong sumama sa lahat ng gawain ng Panginoon. Pero ngayon, pagpapasok ka sa church, parang hindi ka na komportable. Parang gusto mo na umuwi agad, tapusin mo lang yung service, makauwi ka agad. Bakit? Pinapatay ng dyablo yung apoy sa puso mo, yung desire, yung passion, yung purpose mo na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang plano niya. Tapos sa isip-isip mo, kala mo tama pa rin yung ginagawa mo. Eh bakit? Mapanlin lang at sinungaling nga siya. Okay, mapanlin lang at sinungaling nga siya. Or is to kill your destiny. Yung destiny po na meron tayo. Di ba? Sabi ng salita ng Panginoon, we are a citizenship of heaven. Pero dahil nga sa hindi mo ka-aware, hindi ka nagpe-pay attention sa nangyayari, papatayin po ng dyablo yung dapat nakahahantungan mo. Eh dapat nga nasa langit tayo eh. Dapat nga ang takbuhan natin nasa langit eh. Okay? So, next is, sabi diba, to kill, to steal, to kill, and last is to destroy. Ibig sabihin po ng destroy is apolumi. Okay? To destroy or to destroy utterly. Ibig sabihin po ng utterly, completely. Wawasakin ka completely. Ibig sabihin po niyan, to ruin, waste, trash, gawing basura, devastate, and destroy. Wawasakin ka talaga ng dyablo. Mga kapatid ko sa Panginoon, maniwala ka sa hindi. Wawasakin ka ng dyablo.
Amen? Wawasakin niya yung tamang kaisipan, yung kapayapaan sa puso mo, wawasakin niya yan. Yung confidence mo, wawasakin niya. Magugulat ka na lang, bakit parang wala na akong tiwala sa sarili ko? Bakit parang lahat ng ginagawa ko mali na? Bakit wawasakin ng diablo yan, mga kapatid sa Panginoon? To make someone's life useless. Ito yung nakakatakot, mga kapatid. Yung pagwasak po ng kaaway, hindi lang yan wawasakin ka ng onte, tas okay na siya. Hindi po. Wawasakin ka niya completely from head to toe, spirit, body, and soul, wawasakin niya yan. Hanggang sa iiwan ka niyang tingin mo sa sarili mo, wala ka na. Useless ka na. Bakit, mga kapatid? Yung mga bagay ba ng mga sira, meron pa bang kapakinabangan yon? Wala na. Amen? Yung sirang TV, may kapakinabangan pa ba? Wala na. Hindi ka na makakapanood sa sirang TV. Useless na. Ganun din po ang buhay na wawasakin, na nais po ng diablo. Wawasakin niya yung buhay mo hanggang sa maging useless ka na. Tapos masasabi mo na lang, parang wala na akong tamang ginawa. Amen? Tapos sasabihin mo na lang, parang wala na akong pag-asa. Okay, wawasakin ng diablo yan to leave you valueless and worthless. Wala na nga, useless ka na nga eh. Parang wala nang value, sasabihin mo, parang wala na nagmamahal sa akin. Parang wala na akong kaibigan. Parang wala na akong malapitan. Bakit? Baka na po ng diablo yan, paunti-unti niyang gagawin sa'yo yan. Wawasakin ka niya completely. And we really need to pay attention sa pakanapo ng kaway na yan. Pag napapansin mo, wait lang, parang may part na sa puso ko na parang nawawalan na ako, parang nasisira na ako. Yung integrity, yung pangalan na meron ako nawawasak na, kapatid, gawa po ng kaawayan. Kahit po yung bulong-bulungan lang na sasabihin, ganyan naman yung ugali niyan. Alam mo ba, ganito yung ginawa ni brother? Alam mo ba, ganito yung ginawa ni sister? Mga kapatid, plano po ng kaawayan na sirain po tayo. Wasakin po tayo. Kahit sa harap ng tao, wasakin tayo. Lalong-lalo na sa harap ng Diyos, wasakin tayo. Plano po ng kaawayan na tayo po ay magmukhang useless, na tayo po ay magmukhang worthless. Okay? To destroy original design. Yung tunay na disenyo po sa atin ng Diyos, wasakin po yun. Plano po ng kaaway yun. And we really need to pay attention to all the schemes of the enemy. Kailangan po tayo, kaya nga ang tema natin, be on guard eh. Ang gwardiya hindi po pwedeng tutulog-tulog. Bakit? Kasi ang tip, ang kaaway, aatake yan pag hindi mo alam. Pag hindi ka aware, aatake yan. Naalala ko nung si Sister Irish ang nagpipreach paulit-ulit at paulit-ulit siyang sinasabi na alam mo na nga yung taktik at ginagawa ng kaaway, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Amen po. Kasi po ang guard, hindi po yan pwedeng nakatingin lang siya na meron ng papasok na magnanakaw tapos wala siyang gagawin. Hindi po pwede yun. Bakit? Ang kanya nga pong trabaho is to protect. Hindi ka makakaprotect nang nakatingin ka lang. Dapat meron kang gagawin. Okay? So, destroy to make someone's life useless, worthless, and to destroy your original design or the original design that God has put or that God has designed you, kung paano kang dinisenyo yung original design ng Diyos. Ikaw nga ay worshiper, tapos nakakalimutan mong mag-worship. Wasak ka na, kapatid. Worshipper ka nga ng Panginoon, nakakalimutan mong magpuri. Tinatamad kang magpuri, nanakaw na ng diablo yung joy, nanakaw na ng diablo yung desire, nanakaw na ng diablo yung fire. Okay? 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang ibig sabihin po ng devour dyan, mga kapatid, alam nyo ba, sa ibang translation po dyan, yung devour po dyan is to sip. Yung hihigupin niya na lang yung katas na meron ka kasi patay ka na. Yun po talaga yung pinaka-original na translation doon. Kasi wala ka ng kapalag-palag. Bakit, mga kapatid? Hindi ka nga naging aware sa taktika niya. Hindi ka nga naging aware sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Ninanakawan ka na ng diablo. Kinukupitan ka na niya. Yung panawagan mo, kinukupit na. Yung kaligtasan mo, kinukupit na. Yung relasyon mo sa kapwa mo, kinukupit
kinukupit na yung kapayapaan, yung peace, yung joy, yung gladness, nanakaw na, nakupitan ka na ng dyablo. Kaya kailangan nating mag-pay attention. The enemy is using, ito po, meron po kasing ibang kapamaraanan ng dyablo. Kaya niyang gumamit ng tao, ng sitwasyon at ng emosyon. Gagamitin niya po yan. Hindi po siya, mismong siya ang haharap sa iyo. Bakit ang pangit niya eh? Hindi ka aya-aya yung itsura niya. Matatakot ka. Bakit ka susunod sa kanya? Minsan gagamit siya ng tao. Kala mo mapagkakatiwalaan. Kala mo lahat ng sasabihin totoo. Hindi mo alam, nagsisinungaling na rin. Bakit? Nakakasihan ng espiritu ng dyablo magsinungaling. Yung sitwasyon na meron ka, nangyayari. Sa loob ng tahanan, sa loob ng church, tatama rin, nananakawan ka na. Yung emosyon, galit ka, hindi mo alam, nananakawan ka na ng kapayapaan. Amen po. Gagamit po ang dyablo. The devil, ito maganda po itong. Sabi po doon, the devil is a taker, not a maker. Hindi ka niya bubuuin. Wawasakin at nanakawan ka niya. Ang dyablo hindi kanya bubuuin, hindi kanya i-restore, wala siyang kakayahang mag-restore, wala siyang kakayahang mag-ayos. Ang gagawin niya sa'yo, yung kabuuan mo na nakawin, wawasakin, amen po, papatayin. Yan ang trabaho niya. The devil is a taker. Wala pong pagbibigay sa kanya. Ang meron po sa kanya, pagkamkam. Kaya minsan mga kapatid, ito po, importante ito, mag-pay attention po tayo sa bagay na ito. Pag nakikita mo na nababawasan ka na, nananakawan at nananakawan ka na, napapatay at napapatay ka na, nauubusan ka na, yung energy mo nawawala na, yung kaligayahan mo maglingkod sa Panginoon nawawala na mga kapatid, atake na po ng dyablo yan. Yung relasyon mo sa kapwa mo nasisira, atake na po ng dyablo yan. Bakit? Ninanakaw niya nga lahat ng taong minamahal mo at nakapaligid sa'yo, paunti-unti silang nawawala, atake po ng dyablo yan. You really need to pay attention. We really need to pay attention kasi hindi kanya bubuin, wawasakin kanya. Okay? The enemy doesn't care about you. He does not have love. Wala po siyang pag-ibig. Proud nga siya eh. Punong-puno nga siya ng pride eh. Di ba sakit nga ni Satan yan? Pride. Wala siyang love. Kaya the enemy doesn't care about you. All he wants is everything that he can take away from you. Yung meron ka na pwede niyang kunin sa'yo. Okay? So, 10 minutes na lang ako. Mabilis na lang. Ano na lang to? Meron na lang tayong 98 slides. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Jesus answered, I am the way. Ito po yung dito naman tayo, I have come that they may have life and have it to the full. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus, ito naman, kung ang kaaway is to kill, to steal, and to destroy, Jesus is the way, the truth, and the life. Alam niyo ba mga kapatid, napakagandang wisdom na binigay sa akin ng Panginoon. Yung John 10:10 versus John 14:6. Bakit po? Makikita po natin kung paanong sinasagot ni Jesus lahat ng schemes ng kaaway. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus provides restoration. Jesus provides life. Jesus provides hope. Jesus provides forgiveness. Amen po. Kaya kung makikita mo, kung ikaw naman ay nare-restore, kung ikaw naman ay napapatawad, kung ikaw naman ay nabibigyan ng pag-asa, alam mo na yan mga kapatid, galing na po yan sa Panginoon. Hindi na po ako masyadong magpo-focus dyan mga kapatid ha, but we really need to pay attention to all the schemes of the enemies, yung assignment ng kaaway na nakawin, wasakin, patayin tayo. Dapat aware tayo dyan mga kapatid. James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Alam mo dapat kung nasa ang sitwasyon ka. Alam mo din dapat kung saang kalagayan ka. Pag ikaw ay na kay Lord, okay? Sabi po ng Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Pag alam mo ang authority mo, alam mo ang kinatatayuan mo, wala sa iyong authority, walang power ang dyablo against you. Okay? Ang importante, you really need to submit yourselves to God.
Bakit? Mga kapatid, Jesus knew the enemy sa umpisa pa lamang. Kilala na ni Jesus yung kaaway sa umpisa pa lamang. Kilala na ni Jesus yung enemy sa umpisa pa lamang. At siya lang din ang may kakayahan para tayo ay ipagtanggol sa enemy. Wala tayong kakayahan. Ang kakayahan natin is to observe, to pay attention. Okay? Do not let the devil take away everything you have. Be wise. Huwag kang papayag, kapatid, na manakaw ng kaaway ang lahat ng meron ka. Paglilingkod mo sa Diyos, tinatamad ka na, ninanakawan ka na. Pag papahayag mo ng salita ng Panginoon, tinatamad ka na, ninanakawan ka na. Relasyon mo sa kapwa mo, nawawala na, nagpipade na, nanglalamig ka na. Kahit relasyon mo sa Diyos, nanglalamig ka na. Anong sabi ng Panginoon sa Revelation? Nanglalamig na sila sa akin. Hindi na ganun ang pag-ibig nila, nanglalamig na sila sa akin. Kung nangyayari yun, mga kapatid, atake na ng kaaway yun. Be wise. You really need to pay attention. Tingnan nyo po, last na po ito. Sa John 10:10, ang sabi po ng John 10:10 is to kill, to steal, and to destroy. But John 14:6, John 10:10 is to steal, sa John 14:6, the truth. John 10:10 to kill, sa John 14:6 yung life. John 10:10 destroy, yung way ng John 14:6. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito lang naman ang nais ng Lord sa atin sa gabi pong ito, that we really need to pay attention to all the schemes of the enemy. We really need to be wise. Okay? Bakit, mga kapatid? Hindi nga siya magpapakilala harap-harapan natin kung sino siya. Never niya pong gagawin yun. Okay? At hindi rin po niya sasabihin yung agenda niya. Hindi niya sasabihin, Brother Bien, kukunin ko lahat sa'yo. Wala akong ititira. Iiwan kitang hopeless. Iiwan kitang worthless. Iiwan kitang merong kaisipan na wala ka ng pag-asa. Iiwan kitang merong kaisipan na wala nang mangyayari sa buhay mo. Hindi niya po sasabihin yon. Ang gagawin niya, paunti-unti at palihim niyang gagawin sa iyo yon. Magugulat ka na lang, wait lang, parang hindi na ako masaya sa church. Wait lang, parang napipilitan na lang akong umattend sa church. Wait lang, parang napipilitan na lang akong manalangin. Wait lang, parang napipilitan na lang ako. O, saan sakit nung sinabi ni Brother Ben, no? You abandon your first love. Amen po. We really need to be wise. We really need to pay attention sa lahat po ng nangyayari sa paligid po natin. Kahit po yung mga taong nakakasama natin. Bakit, mga kapatid, sabi po ng Bible, bad company corrupts good character. And even tayo ay pwedeng maakay ng iba. Maging wise po tayo sa lahat, yung mga kwentuhan, mga words na lumalabas, mga usap-usapan na hindi tama, paninira sa kapwa. Ayaw ng Lord ng gossiping. Ayaw po ng Lord ng chismis. Ayaw po ng Lord ng paninira. Bakit? There is no condemnation in Jesus. Wala po. Anong sabi ng John 3:17? That the Son of God came not to condemn the world, but to give them life. Para po magkaroon at ma-possess natin yung abundant life. Okay? Hindi po si Jesus na parating. Ang kaaway po, lagi po yung pakuha. Nanakawan ka, wawasakin ka, papatayin ka, uubusin ka. But si Jesus po, kahit siya po ay mapako na sa cross, mabigyan ka lang, mapuno ka lang. Yun po ang meron si Jesus. Yun po ang spirit na nanggagaling kay Jesus. Mapuno ka lang, mapil ka lang, maayos ka lang, ma-restore ka lang, mabuo ka lang ulit. Sa pagiging wasak mo, mabigyan ka lang ng kapayapaan. Yan po si Jesus. But the enemy, hindi po ganun sa enemy. Yung hope na nakawin, yung peace na nakawin, wawasakin ka, kukunin lahat sa'yo, kahit yung sarili mo, sisirain niya. Naalala niyo po, mga kapatid, ito na po sa pagtatapos po natin, naalala niyo po yung baliw sa Bible po, yung kinakasihan ng legion. Amen, naalala niyo po yung story na yun. Di ba ninakaw sa kanya lahat? Ninakaw yung maayos na kaisipan niya. Ninakaw yung relasyon niya sa lahat ng tao. Bakit? Outcasted na siya. Mag-isa na lang siya. Kaaway na lang ang pumuno sa kanya. Inubos lahat sa kanya, yung katinuan ninakaw. Yung buhay niya winasak. Amen. Yung relasyon niya ninakaw. Pinatay siya deep inside and outwardly pinatay siya.
wala na sa kanya lahat. Bakit? Yun po ang gagawin talaga ng diablo. Yun din po ang kanyang scheme, tactics, and assignments. Yun po siya. And we really need to pay attention doon sa lahat po ng dapat at yung lahat po ng taktika ng kaaway. Dapat po aware po tayo at alam po natin. Hindi po pwede na ang Kristiyano tutulog-tulog. Last na ulit po, naalala niyo yung story ng Bible nang when Peter sharing the word of God, tapos merong isang nakikinig na nasa bintana. Alam niyo yun? Nakikinig siya sa bintana habang si Peter nag-share ng word ng Lord. Anong nangyari? Di ba nakatulog? Nung nakatulog, anong nangyari? Nahulog sa bintana. Tapos, namatay. Di ba? Alam niyo mga kapatid, hindi po okay sa Lord ang tao, ang isang Kristiyanong tutulog-tulog. Bakit? Madali kang nakawan. Madali kang patayin. Madali kang wasakin. Bakit? Hindi ka aware. You really need to be aware. You really need to pay attention. Dapat gising. Wala pong naka-pay attention na tulog. Kahit sa school po, hindi ka makakasagot ng recitation pag tulog ka. Kasi nga, hindi po pwedeng, ma'am, naka-pay attention naman ako pero tulog ka. Hindi maaari yun. Wala kang may sasagot. At sa harap ng Panginoon, wala ka rin may sasagot pag tutulog-tulog ka. Anak, Ate Ainsley, bakit ka na-atake ng kaaway? Bakit ka na pagsinungalingan ng kaaway? Lord, bantay sarado naman ako. Hindi, tulog ka. Natutulog ka. Hindi ka aware na inaatake ka ng kaaway. All the wisdom and knowledge comes from the Holy Spirit. Kaya niyang punuin tayo, hindi niya tayo pababayaan. Pero ang kailangan mong gawin at ang kailangan kong gawin, it's not your job, okay? Hindi mo trabaho. Hindi mo trabahong sundin ang kaaway. Ang trabaho mo, i-cast out ang kaaway. Bakit? Ang sabi ng Bible, you are the head and not the tail. You are in the top and not in the bottom. Hindi ka alipin ng diablo. Okay? Wala siyang authority and power against you. Okay? Ang power mo at ang authority mo is in the name of Jesus. Just shout the name of Jesus. Yun po ang power and authority na meron po tayo. Okay? So maraming salamat sa Panginoon. I hope and pray na wala pong tulog hanggang sa matapos itong service na ito. We really need to pay attention. Bakit? Ulitin ko yung story ng Bible ha. Yung nakikinig kay Peter na nasa bintana, nakatulog, namatay. Namatay. Okay? Okay? Huwag po nating hahayaan na dahil lamang po sa katamaran, wag po nating hahayaan na dahil lamang po sa hindi natin pagiging matalino at wise na nakawan na tayo ng diablo. Yung 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes na nakipagkwentuhan ka sa kapwa mo habang may nag-share ng word tapos hindi mo napakinggan na nakawan ka na. Huwag mong hahayaan na yung diablo ang saya-saya tapos si Lord na napagdadalamhati natin ang banal na spirito dahil lamang sa maiksing oras na tinamad tayo. Okay? So maraming salamat sa Panginoon. Exactly 9 natapos po ako. Salamat sa Lord at palakpakan po natin ang Panginoon sa gabi pong ito. Okay? So, tayo po ay manalangin sa Panginoon and I hope and pray na tayo po ay may natutunan sa gabi pong ito. The Lord wants us to be aware, to be vigilant. Dapat aware tayo from head to toe, lahat ng open doors. Tenga, mata, ilong, bibig, ang ating katawan. Bakit? Nung sinabi po ng Bible that the Holy Spirit is within us and the temple of the Holy Spirit is this body, your eyes is the eyes of the Holy Spirit. Your ears is the ears of the Holy Spirit. Lahat ng papapasukin mo dyan, naririnig yan ng Holy Spirit. Lahat ng titignan mo gamit yan, nakikita yan ng Holy Spirit. Kaya siya nagdadalamhati. Pag itong mata na to ginamit mo sa ibang bagay. Pag itong tenga na to pinangrinig mo sa chismis. Pag itong bibig na to pinang-accuse mo, nagdadalamhati siya. Bakit? You are His temple. Okay? You are His temple. Itong kamay na to, pinanggamit mo kakaganyan, tapos adik na adik ka na. You are His temple. Hindi po natutuwa ang Holy Spirit. Okay? So maraming salamat sa Panginoon. Let us pray. Digit po tayo. Submit po tayo sa Holy Spirit at sa Lord. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa iyo sa katuruan na binaba niyo po sa amin. Ang dalangin po namin, Lord, ay hindi po ito manakaw ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo. Pagkaingatan mo po kami, Panginoon. And Holy Spirit, ikaw ang siyang magbigay sa amin ng instruction. Malinaw naming marinig ang instruction na nanggagaling sa iyo. Malinaw naming makita, Panginoon, all the schemes and the tactics of the devil. In Jesus' mighty name, hallelujah, hallelujah. Ipakita mo sa amin lahat
sa pangalan ni Jesus. Lord, and renew our strength, Panginoon, sa araw po na ito ay patuloy mo kaming palakasin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan, pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ate Joanna. Ayan, amen. Maraming salamat sa buhay mo, Pastor Gerald. Sabi po ni Pastor Gerald, we need to be aware, we need to be wise sa buhay na meron tayo. Dahil meron tayong kaaway na may kakayahan na mag-steal, na pumatay, na mag-destroy sa calling natin. Amen? Kagaya nga sabi ni Kuya Gerald, the devil is taker, not a maker. Kukunin niya lahat ng meron tayo, lahat ng pwede niyang kunin, lahat ng pwedeng kunin ng kaaway, kukunin niya, wala siyang pakailam. Amen? Kailangan po natin mag-pay attention sa ginagawa natin, sa sasabihin natin, at sa paligid na meron tayo, at syempre sa mga nakapaligid din sa atin. Dahil sinabi din ni Kuya Gerald kanina, nagagamitin ng kaaway yung mga taong nakapaligid sa iyo, yung mga sitwasyon na meron ka, yung emosyon mo. Lalong-lalo na yung emosyon, ayun yung gagamitin ng kaaway sa iyo. Kaya kailangan mo mag-pay attention. At kapag alam mo na sa sarili mo na nananakawan ka na, i-cast out mo na. Kasi sabi nga ni Ate Sydney at Kuya Gerald na, we have the authority to cast out demons. Amen po ba? Kaya po, we need to pay attention to protect ourselves, to protect our calling, and to protect everything that God given to us. Amen? Kaya po, ngayon po, ay inaayahanan ko po ulit ang lahat na dumulo po sa susunod po nating Faith Online po sa Wednesday po. May panibago na naman po tayong series at abangan po nating lahat ito dahil napakaganda po ng ating new series po sa next Wednesday po. At marami po tayong revelation na makukuha. Amen. Bagong revelation, bagong rema na tatatak sa atin. Amen. Kaya po, inaalihanan ko po ang lahat na mag-open po ng cam. Tayo po ay tutungo na po sa ating picture taking. Open na po tayo ng cam. Dateline, Diana, Edward, Chris, Jerlyn, Ate Irish, Ate Lara, Kuya Kurt. Open na po tayo ng cam. In short, huwag na pong makulit. On cam na po. On cam na po. Game? Game? Game na po ba? Game. 1, 2, 3. Yan. Saka po. 1, nabol si Kuya Kurt. 1, 2, 3. Ayan. Thank you po. Attend po ulit tayo sa Wednesday. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Salamat sa Salamat sa inyo. Salamat sa oras. Salamat sa Panginoon. Ate Ainsley, Kuya Inver, Faithline, Ate Joanna, Ate Jewel, si Ate Jewel Tunlara, no? Kuya Bien, salamat po, nag-live ng iba. So salamat sa iyo, Pastor Yul. Nakaalis na rin si Pastor Yul. Pero salamat po sa Panginoon. See you on next Wednesday. Ang ganda ng tema natin next Wednesday. Praise God. Thank you, Ate Jewel, Ate Lara, kung sino man po yung may gamit. Salamat. So, see you on next Wednesday. Samahan tayo ng Panginoon. Masaya akong nakabalik. Ha? Masaya akong nakabalik. Yay! Praise God. Bye-bye. Thank you. Bye po. Thank you po. Ainsley, salamat. Salamat.